Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya palalampasin ang anumang pambabastos sa soberanya ng Pilipinas at kasabay niya ang patuloy na pagbabantay ng gobyerno sa ating teritoryo. Saksi si Chino Gaston. Gamit ang dark vessel detection technology ng Canada, na-alerto ang Philippine Coast Guard sa pagpasok ng dalawang research ship ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Una rito ang Shanliang Hong 302, isang 100-meter research ship na may remotely operated vehicle pang-survey ng ilalim ng dagat. Huli itong namataan alas 10 ng umaga, 180 nautical miles mula Rizal, Palawan. Ang pangalawang research ship, ang Tansuo Erhao, nasa 132 nautical miles naman mula Burgos, Ilocos Norte. Agad nagpalipad ng mga eroplano ang PCG para tingnan at bantayan ang mga Chinese ship. The Coast Guard aircraft also challenged these Chinese research vessels, and as what we always expect, they never responded to our radio challenge. Bago nito, isa pang research ship, ang Zhongshan Dasui, ang patawid-tawid sa Balintang Channel mula March 31 sa North Luzon. Pero nakabalik na sa Guangdong Province sa China ngayong araw. Ayon sa ilang eksperto, iligal ang pagpasok ng mga research ship ng ibang bansa sa EEZ ng Pilipinas na walang pahintulot. Kumbinsido rin ang PCG na kahit para sa scientific research ang kinukuhang datos ng mga research ship, tiyak na gagamitin din ito ng militar ng China. There's also an element here of what we call Chinese gray zone operation. No? So the Chinese are showing to us we have the resources capability to conduct surveys and exploration in your exclusive economic zone, but you cannot do it to us. So China is impressing upon us, we are a great power, don't mess with us. Ang presence ng Chinese research vessel without our consent, without our permission, could be a violation of international law, in particular Part 13 of UNCLOS. Sinusubukan naming hinga ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Sa ika-127 anibersaryo ng Philippine Navy, muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagprotekta sa soberenya ng Pilipinas. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. We will continue to safeguard our maritime zones and exercise our maritime entitlement in accordance with international law. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Kinilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng hukbong dagat ng bansa sa gitna ng mga agresibo at mapanghamong aksyon ng China sa rehiyon. Patuloy daw na susunod sa international law ang Pilipinas at makikipagtulungan sa ibang bansa para sa pagpapanatili ng kapayapaan. Personal ding ininspeksyon ng Pangulo ang dalawang bagong barko na kinumisyon o dinagdag sa assets ng Philippine Navy, ang BRP Miguel Malvar na isang guided missile frigate na gawa sa South Korea at ang BRP Albert Magini na isa namang fast attack interdiction craft o FAIC. Kauna-unahang barko ito na binuo sa Naval Shipyard sa Cavite at isa sa 8 FAIC na idadagdag sa fleet ng Philippine Navy sa bisa ng kasunduan ng Pilipinas at Israel. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.